Ayan yung kanya low. So low beam niya kulay yellow. And then high beam kulay white. So pag patay ang makina, so pwede mag-passing light. So pag naka-low beam, pwede rin mag-passing light. High beam, pwede mag-passing light. Tapos, pag stock ko rin ang gamit, so all stock. So walang, hindi ka gana yung mini light yung passing light. So stock lang yung kanyang busina, stock din yung kanyang ilaw. Guys, so welcome sa ating panibagong tutorial. So ngayon, magkakabit tayo ng PIAA horn o PIAA horn sa NMAX version 2. And then, magkakabit din tayo ng gusto kasi ng customer ay pagsabayin na yung pag-install ng horn tapos ng mini driving light. So, ituturo ko rin sa inyo kung paano mag-install nitong version 6 na mini driving light. Okay. So, tatagkalin ko lang itong cover ng NMAX. Guys, so ngayon tuturo ko naman sa inyo kung paano baklasin o tagkalin ang cover nitong Yamaha NMAX version 2. Kasi sa mga tutorial ko, tinuturo ko rin kung paano tagkalin yung fairing. Guys, so tinagkal ko lang yung kanyang windshield. So, meron lang itong apat dito na tornilyo. So, kailangan nyo lang ng screwdriver, yung positive, para matagkal nyo yung apat niya na screwdriver. And then, meron pa rin siyang apat na kailangan nyo naman ay Allen. So, may apat yan dito na screw na Allen. So, isa dito. And then, isa dito sa baba. Isa dito. Tapos, isa dito. Bali, apat. So, once na natagkal nyo na yun, pwede nyo nang tagkalin itong pinakang kabitan niya ng o cover ng kanyang yan, ng windshield. So, tagkal na siya. Patong lang muna natin. Tapos, pag natagkal nyo na yun, meron ulit dalawang tornilyo. So, isa dito. Tapos, isa dito. So, pag natagkal nyo na yun, pwede nyo na rin tagkalin itong kanyang cover. So, yan. Ito na. Patong lang muna natin. And then, once na natagkal nyo na yun, ma-access nyo na yung kanyang dalawang tornilyo dito sa loob. So, isa, and then, dalawa. So, meron din yan dito. Kailangan nyo lang ng screwdriver para matagkal yung nasa loob. Ayan. So, ayan. Okay, so isa. Okay, ito yung isa. Tapos yung isa. Okay. So ito yung pangalawa. Tapos doon naman tayo sa ilalim. So sa ilalim, tox lang ang tatagkalin nyo. So natagkal ko na yung tox nito. So ganito ang itsura nya. So isa lang, ito lang nasa ibaba ng kanyang flasher. So yung tig-isa lang sa tig-kabilang side nya. So yun lang ang tatagkalin nyo ganito. Tapos sa likod, so ayan. So kailangan nyo ng Allen. So may tatlo ito ditong Allen na screw. So tatagkalin nyo siya. Isa, dalawa, tatlong. So ayan. So tagkalin nyo lang yon. Tapos may nakatago yan dito na isa pa. So dito. So ganito yung tsura nya. So itong tornilyo na ito ganito. So ayan. So itong tornilyo na to nakalagay ito dito. So ayan. So nakatago yan. Natatakloban nito. So tagkalin nyo siya kasi hindi nyo yung matatagkal yung harap hanggat hindi nyo yung natatagkal. So baka maputol yung kanyang tornilyuhan pag hindi nyo ito natagkal. Okay, so kailangan siyang tagkalin. And then, ganun din dun sa kabila. So hindi po nakapakita yung kabila. Tapos, once na natagkal nyo na, lahat yung kanyang tornilyo, so pwede nyo na tagkalin ito. So susungkitin nyo lang ito. So pwedeng ito muna tagkalin nyo. Ibukan nyo lang muna.
So yan. Yan. So once na nakabuka na yan, meron yan nakatago dito na parang sabitan yung harap yan. Iangat nyo lang pati itong taas. So yan. Yan. So kailangan nyo ng panungkit para hindi maputol yung mga clip. Okay. Tapos ganun din itong ibaba. So dito naman may technique dito. So tagkalin nyo muna yung kanyang ilalim, iangat nyo. Yan. So once na naingat nyo na yan, matatagkal na yung kanyang clip dito. So yan. So pwede nyo na yan punutin mamaya. Tapos dito sa ibabaw, angat nyo lang yung mga side. Yan. So yan, angat na. Tapos lipat tayo dito sa kabilang side. Tapos meron ito dito rin na mga nakatoks na wire. So yan. So kailangan nyo siyang taggalin. Ito. So ipitin nyo lang yan. Tapos push nyo pababa. Yan. So bali dalawa yan dito sa kanang part nya. Yan. Push. Pipisilin nyo lang tapos push pababa. Tapos dalawa rin sa kaliwa. Yan. Okay. Tapos pag taggal na yon, pwede nyo na tong iangat. So medyo hilahin nyo lang siya palabas. Yun. Tapos kabila. Yan. And then bunutin nyo lang to. Tapos tataggalin yun, pwede nyo nang taggalin yung kanyang mga wire. So may mga sakit lang yan, color coded naman yung mga sakit niyan, kaya hindi kayo malilito pagbabalik. So bunutin nyo lang yan. Tapos itong green na sakit. Tapos itong kanyang sa headlight. Yan. Okay. So tagkal na itong kanyang headlight. Okay. Tapos para mapagapang natin ng wire, yung wire ng maayos, kailangan tagkalin din natin itong kanyang side cover. So yan. Yan. So taggal na. So ngayon may access na tayo dito. So pwede na tayo dito magpagapang ng wire papunta dito sa unahan. So yan. So dito tayo maglalagay ng wire. So ayusin lang natin yung wire tapos balik tayo mamaya. Okay, so ngayon maggagawa naman tayo ng kanyang, i-ready natin yung kanyang wirings. So itong fuse natin, lalagyan natin yung kabilang dulo ng ring terminal. Okay guys, so yan. So naggawa tayo ng wire. So yung isang wire, mayroon siya nakalagay na fuse. So ito yung pupunta sa, itong may ring terminal papunta sa battery, sa positive ng ating battery. Tapos yung kabila niyang dulo, papunta naman sa number 30 ng ating relay.
Tapos itong isang wire ay para naman sa ground. So sa ground or negative ng battery naman natin ito i-connect. Okay. So sa pagpasok nito, so malaki ang space nito dito sa ilalim. So tanggalin nyo lang itong cover ng battery. So may dalawa lang yan screw, tigkabilang side. Pag natanggal nyo na yon, so pwede nyo na itong bunutin. Yan. So yan, tanggal na. Tapos may access na kayo, para may access na kayo sa inyong battery. So pag suot nito, dito nyo na lang siya itadaan sa may tangke. So yan. So malaki ang space niyan dyan, lusot yan dyan kahit meron na tayo, nilagay na natin yung kanyang fuse. So lusot pa rin yan dyan sa kanyang ilalim. So yan. Okay, yan na, lusot na. And then, pwede na natin siyang i-connect. So, itong walang fuse sa negative. So, kabit na natin siya. So, yan. Tapos, itong isa, yung may fuse sa positive naman. Yan. Siguraduhin nyo lang maigpit mas buti yung pagkakakabit niya sa battery para hindi naglulos yung connection. Tapos para sa safety ng ating pagwa-wiring, so tanggalin muna natin yung kanyang fuse para walang positive na dadaloy dun sa kanyang wire habang tayo'y nag-aayos ng kanyang wiring. And then pag okay na yung wiring natin, nakapix na, saka na lang natin ito ibalik para sa pagtetesting natin. Okay. So ang ginamit ko nga palang wire ay parehas red. Naubusan kasi ako ng black, pero suggestion ko pag magwa-wire kayo at bago magdi-DIY lang kayo, hindi pa kayo sanay, so mag color coding na lang kayo ng wire para hindi kayo malito. Is yung i-red positive, tapos mag-black na lang kayo para sa negative, para hindi kayo malito. Tetestingin ko na lang kung alin dito yung positive at negative. Ayan. So, yun. Okay guys, so pag maglalagay kayo ng horn, mas maganda kung nakahinang siya para pag minsan kasi pag connector lang, minsan nagluluwag yung connector na di-disconnect, so nalulus yung inyong connection ng busina. So pag minsan pati kala mo ipaus yung busina mo, so mas maganda nakahinang siya para yung connection niya solid, hindi basta-basta makakalas. Yan. Okay guys, so naipwesto na natin yung kanyang dalawang horn. So na ito yung isa, tapos yung isa, so andito. So ito yung isa niyang horn. So yan. So ngayon iwa-wiring naman natin siya. So ang gagawin natin dito ay dual contact. So pwede yung stock na horn, pwede yung loud horn. Para magre-renew, pag magre-renew kayo hindi kayo problema. So ang gagamitin nyo lang yung stock horn. Okay. So dito sa stock niyang busina, bubunutin nyo lang yung dalawang wire na yan. So yan. So para dun sa mga ayaw mawala yung warranty ng motor nila, so ganito lang yung gawin nyo. So gumamit kayo ng ganitong connector. So spade connector na male. Kasi female ito nakasaksak sa ating stock na horn. So isasaksak nyo lang siyang pa ganyan.
Tapos ito, syempre, lalagyan natin ng wire. So, lagyan muna natin ng wire. So itong isang spade connector, kinonect natin dito sa kanyang kulay pink yung wire na galing sa stock horn. Tapos yung isa i-connect natin dito sa kulay brown naman. So yan. Tapos yung dating female terminal na ito, 'di ba tinanggal na natin yung kanyang original na connector. So ito. So kailangan niyo naman ng isa pang connector. So tawag dito spade connector na female. So yun yung i-connect nyo ngayon dito. Sa pinagtagkalan nyo nung o doon sa stock na horn nyo, itong ganito ang i-connect nyo. So kailangan nyo ng dalawang spade connector na female. Okay. So lagyan lang natin ng tape para hindi naka-expose yung kanyang metal part. Tapos saksak ulit natin. Okay. Yan. Tapos ito yung isa. Yan. So pag okay na, so pwede na natin balutan niya ng secure ng mga wire, ng electrical tape. Okay. So itong dalawang wire na ito, yung galing dun sa wire na stock wire ng ating horn, so yung nilagyan natin ng connector na male. So ito ay pupunta sa ating relay. So ito yung magti-trigger sa relay natin para ma-supplyan niya ng kuryente yung ating busina. So explain ko mamaya, ayusin ko lang tong wiring dito sa baba. So ang kagandahan itong may mga connector lang. So once na gusto mo siyang ibalik sa stock, so bubunutin mo lang yung mga connector na nilagay natin, tapos ibalik mo dito sa dati niyang busina. So okay na siya, balik na sa dati. So parang wala lang nangyari sa kanya, kasi may mga connector lang tayong nilagay. So yung may mga warranty pa ang motor at takot magpa-wiring, so ganyan na lang ang gawin nyo. So pwede kayo mag DIY, lagyan nyo lang ng mga connector para once na nagka-problema at kailangan nyo ng warranty or gamitin yung warranty ng motor nyo, so ibabalik nyo lang siya sa stock. So pwede na ulit yan. Okay. So sukatin lang natin hanggang sa halo switch. Okay, so ito naman yung papunta sa halo switch. Ito naman yung wire na galing mismo dun sa ating stock na busina. So tip ko lang do sa mga nagdi-DIY, once na maglalagay kayo ng relay sa inyong mga motor, lalo sa NMAX, so dito nyo na lang siya ipwesto sa gilid. Kasi kung dun kayo magpupwesto sa taas, sa unahan dito, so once na magto-troubleshoot kayo, may halimbawa nagka-problema yung wirings nyo, tatagkalin nyo pa lahat yan. Kung meron kayo nung bracket dito sa taas, yung pinaglalagyan ng windshield tsaka ng R25 side mirror, so tatagkalin nyo pa siya, tatagkalin nyo itong pairings dito. So napakaraming tagkalin. Unlike kung dito kayo magpwesto, ito lang ang tatagkalin yung espada niya dito. So yung cover niya lang sa gilid, isa lang ang tatagkalin nyo.
So access nyo na yung relay. Kasi kalimitan, dito lang naman nagkakaroon ng problema. Halimbawa, palitan na yung relay. So dito nyo lang siya titingnan. Kung magche-check kayo ng daloy ng linya papunta doon sa inyong mga kinabit na auxiliary, so titingnan nyo lang kung may nalabas sa kuryente sa 87. So madali lang yung pag-troubleshoot. So nasa gilid lang siya. Unlike kung nasa unahan, napakarami ninyong kailangang tanggalin. Okay, so pwesto na natin to, i-wire na natin para matesting na natin. Okay. So itong isa nating relay para sa mini driving light. Tapos itong isa namang relay ay para naman dun sa ating dual contact horn. So dito lang natin siya pwesto sa side. So yung number 30, i-connect nyo lang dun sa wire, sa positive na wire galing dun sa battery. So yung nilagyan natin ng fuse kanina, so doon niyo i-connect yung number 30. So i-connect lang natin. Okay. Tapos itong isang wire naman, so ito yung negative natin na galing sa battery. So itap nyo lang din yung negative ng inyong relay. So pwede yung number 86 or number 85, okay lang kahit magkabaliktaran yung dalawa na yun. Basta mahalaga mapasukan sila ng isang positive at isang negative. So yun yung magti-trigger sa kanya para madaluyan ng kuryente yung inyong mga ikakabit na accessories or auxiliary light or busina. So yan. So baka yung iba nagtataka, bakit isang relay lang ang ginagamit ko sa mini driving light? Eh ilan ang wires ng mini driving light? May 4 wires at may 3 wires. Kasi yung iba, sabi nila, yung kada isang trigger ng mini driving light, so dapat naka-relay. So maggagawa po ako ng video explanation kung bakit pwedeng isang relay lang ang ating gagamitin. So medyo haba lang video natin pag in-explain ko pa dito sa vlog na to, kasi marami tayong gagawin pa. So next video natin or other video natin, so siguro gagawa tayo ng explanation but isang relay lang ang ginagamit ko. So yan. So nakakabit na yung number 30 natin, number 85 nakakabit na rin. So nilagay natin sa negative. So yung number 87, ito naman ay pupunta dun sa ating switch ng mini driving light. So ito yung magsusupply sa switch ng mini driving light. And then itong dilaw, number 8, kung number 86 yung nilagyan natin kanina or number 85, so ito naman number 86 ay lalagyan natin ng wire na galing naman sa accessory wire ng inyong motor. So ano bang accessory wire ng Yamaha? So sa mga Yamaha or dito sa NMAX, ang accessory wire niya ay kulay brown. So ano ba yung accessory wire? So yung accessory wire, yun yung once na nagbuhay ka ng inyong sasian, madadaluyan yung linya na yun ng positive galing sa battery. So pag naka-off yung inyong susian, so wala siyang kuryente. Pag naka-on, saka lang siya madadaluyan. So yun yung accessory wire ng tinatawag natin. Okay. So yan. So lalagyan natin ito na accessory wire. So di ba natatandaan nyo kanina, may pinagapang na tayong wire galing dun sa wire ng ating stock na horn. So ito yon. So yan. So yung isang wire dito ay kulay brown. Kasi ang trigger ng Yamaha or ng NMAX, ang trigger ng horn niya ay negative. Ibig sabihin yung positive niya ay naka-standby na doon or nakakabit na mismo doon sa horn. So ang kailangan niya para mabuhay yung yung inyong busina ay yung negative. Kaya once na pinindot nyo switch ng horn, so madadaluyan ito ng negative. So yun yung nagbubuhay sa busina. Ibig sabihin, once na binuhay natin yung susian, may daloy na ng positive yung ating busina. So yun yung accessory wire ng
NMAX or ng Yamaha. So yung accessory wire niya, yung kulay brown na galing dun sa wire ng inyong stock na busina, yun yung ikakabit nyo ngayon dito sa number 85 or 86 ng relay. Okay. Para hindi na kayo magbalat ng wire o kumuha ng wire kung saan saan, yun na mismong kinuha natin sa busina, yun na yung ating gagamitin para matrigger o mabuhay itong relay na to at mag-supplyan niya ng kuryente yung switch ng ating mini driving light na magsusupply naman ng kuryente do sa mini driving light. Okay. So yan. So ngayon, dahil parehas yung ating wire na ginamit, kailangan natin gumamit ng multi-tester or tester. Kahit at slide, kung wala kayong multi-tester, so ganito kasi ang gamit. Okay. So ganito kasing tester ang gamit ko. So kung wala kayong multi-tester, so pwede kayo gumamit ng pwede kayo gumamit ng test light. Okay. Or kung color coded naman yung wire na ginamit nyo, di mas madali, hindi na kayo hahanap ng wire. So naubusan kasi ako ng ibang kulay na wire, kaya parehas na yung nagamit ko. Okay. So ngayon, kailangan natin buhayin yung motor para mahanap natin yung kanyang positive. So yung negative, ilagay lang natin sa negative ng battery. Tapos yung isa, yung dulo nitong tester natin, ilagay natin dun sa ating wire na galing dun sa stock wire natin. So yan, walang reading dito sa kabila. Yan, nakikita nyo, may reading na siya. So ayusin lang natin ang hawak. So yung walang reading, ibig sabihin negative yun. So yan, no. So may reading na siya. So anong reading niya? Sa reading niya 12.63. So ito yung accessory wire ng NMAX. So ibig sabihin ito yung wire na galing dun sa kulay brown ng wire ng stock wire natin. So yan. So ngayon, pwede na natin testingin itong ating mini driving light. Itong ating relay. Kung may lalabas na kuryente dito sa number 87 niya. Okay guys. So naikabit na ngayon, naikabit na natin yung kanyang 3-way switch. So dito natin siya panwesto. So para pag magbubuhay ka, dito mo lang siya pipindutin. Okay. Ngayon, na ito yung dulo ng kanyang wire. So pag ganito yung color coding na nakita nyong wire dun sa bibilhin nyo na 3-way switch, so ang common nyan o yung mismong supply nyan, yung kulay blue. Pero pag ang nabili nyong switch ay, so ang kulay kasi nitong gamit ko ngayon na domino 3-way switch ay black, brown at blue. So kung ang nabili nyo ay may nakita kayong kulay red, so ibig sabihin yung kulay red, yun yung inyong supply or common. So yun yung magsusupply ng high at low dito sa inyong mini driving light. Ngayon, itong gamit ko ngayon ay kulay blue ang supply niya. Tapos yung kulay black, low beam, yung kulay brown, high beam. So para mas double check nyo, sigurado nyo na tama yung inyong gagawin, so pwede nyo siyang i-continuity test. So kung ang supply natin ay brown o blue, so ilagay lang natin yung isang dulo ng tester natin o multi-tester sa blue. Tapos pindutin nyo yung 3-way switch nyo sa baba. So ibig sabihin yun yung low. So kung alin dito ang tutunog, so kita nyo, yung brown, yan, hindi siya tumunog. Pag nilagay natin sa black, so yan, tutunog siya. Tapos makikita nyo yung logo ng continuity. Ibig sabihin, may contact itong blue at itong black. Ibig sabihin yun yung ating low beam. Ngayon, sa high naman, para mahanap nyo yung high, di ilagay nyo sa high.
So pag nilagay natin yung dulang strobe natin sa black, so wala siyang hindi siya natunog, walang continuity. Pero pag nilagay natin sa brown, so yan, may continuity siya, natunog siya at mayroon siyang logo ng continuity dun sa ating multitester. So hindi lang masyadong kita. So para siyang logo ng wifi, para siyang signal ng wifi pag makikita dito sa ating multitester. So yun. Tapos para malaman natin na hindi grounded yung switch, ilagay nyo lang siya sa gitna. So ibig sabihin naka-off. So dapat itong dalawang ito walang reading or walang continuity. Hindi dapat siya tutunog. So yan, wala. So ibig sabihin goods yung switch natin at hindi siya grounded. So pwede na tayong mag-wire. So yan. So itong kanyang main supply o yung common niya, kulay blue. So dudugsungan lang natin ito ng wire, tapos pagagapangin natin papunta dito sa number 87 ng ating relay. Okay, so dugsungan ko lang ng wire, balik ako mamaya. So ito yung wire na galing dun sa kulay, sa common ng ating switch ng mini driving light. So pinagapang na natin siya, tapos kinonect natin dito sa number 87 ng ating relay. Okay. So ngayon ang i-wire naman natin ay itong kanyang balas. So pinagsama ko na yung balas niya. So pagsamasamahin lang natin yung magkakakulay. So red to red. So yung red, ito yung kanyang high beam. Tapos yellow to yellow, ito naman yung low beam. Black, so negative or ground. And then yung white, ito yung ating magiging passing light. Okay. So para dun sa may mga alam ng wiring ng, so at nabanggit ko rin kanina ng Yamaha NMAX, so ang nagbubuhay sa kanya ng horn niya ay negative. Tapos ang nagbubuhay naman ng passing light nitong mini driving light ay positive. So ngayon, para hindi na tayo gumamit pa ng extra relay para ma-convert natin yung negative into positive, so yung mismong relay ng horn ang ating binago. So yan. So ang i-relay natin ngayon para sa horn mamaya ay yung ating, eto, nilagay ko na rin pala kanina, yung kanyang halo switch. So dito ko siya nilagay, yung halo switch, dito sa may kanyang compartment para nakatago. So once na nakasara yan, so yan, pag nakasara hindi kita yan. Yan. So parang wala siyang nakatagong switch sa loob. So pero may switch yan dyan sa loob. Ayun. So doon natin ilagay. Okay. Sige. So balik tayo dito sa ating ballast. Okay. So matatandaan nyo, sabi ko kanina, so yan, so itong wire ng ating switch, so yung black wire nya, so yan, so yung black wire, low beam. So i-connect natin siya sa yellow ng mini driving light, ng balas ng mini driving light. So yellow to black. And then red to brown. Yung red ng mini driving light, ng balas ng mini driving light, i-connect natin sa brown wire ng 3-way switch natin. Okay, next, itong black wire, so siya ay sa ground. So yung ground niya at yung ground ng horn natin na kinabit kanina, itong horn na to, so pagsamahin na natin. So ito yung wire ng horn natin. So kung matatandaan nyo, may dalawang wire ang itong ating horn. So kahit magkabaliktad dyan, halimbawa itong gawin yung ground, itong kabila, kahit magkabaliktad dyan, okay lang. So baltan lang natin.
Tapos connect natin dito sa ground ng ating mini driving light. Okay. Tapos kung matatandaan nyo kanina, may wire tayong pinagapang mula dun sa battery natin papunta dito sa harap. So ito yon. So sabi ko kanina naubusan akong black kaya magkapareho siya. So pero kung color coded yung ginamit yung wire, so hindi nyo na kailangan itong gagawin ko. So continue to test ko lang siya para malaman ko sa kanya kung alin yung ground niya. So yan. So para malaman nyo kung yung ground niya, so itap nyo isang wire dun sa yung dulo nung inyong tester dun sa wire na galing battery. Tapos ilagay nyo yung dulo ng isang tester sa ground. So yan, so tumunog siya. Tapos meron siyang logo ng continuity. So yan. So ibig sabihin yan yung ating ground. So ito yung ko-connect natin dito sa ground ng ating switch ng balas ng mini driving light na pinagsama na natin yung ground din ng ating busina. So yung ground na galing battery, so kung matatandaan nyo kanina, pinagsama na natin yung ground ng mini driving light at ng ating horn. So dito, isasama na rin natin yung wire ng ating halo switch. Ito, para sa pangpalit natin ng busina. So para mapagana yung ilaw ng halo switch, so kailangan yung i-connect yung kanyang ground. So yan, so isama na rin natin yung ground niya. So para sama-sama na yung ground, hindi na makalat. So sama-samahin na lang natin. So bali magiging apat na wire siya. So ground na galing battery, ground ng halo switch, ground ng busina at ground ng mini driving light. So pag sama-samahin lang natin yung apat na yon. Yan. So ang wala na lang nating wire ay itong kulay white ng mini driving light. So itong white ng mini driving light natin, so i-connect nyo lang siya dito sa isang wire ng ating PIAA horn o PIAA horn. So yung isang wire na connect sa ground, ibig sabihin ito yung magiging positive niya. So i-connect nyo lang siya dito. And then itong dulo niya, ito naman ang pupunta dito sa normally open ng ating halo switch. So pagsamahin natin itong kulay red at kulay white, yan, or yung normally open tsaka itong kulay pula. So yung kulay pula, yan yung positive nung para umilaw yung ilaw ng halo switch. May ilaw kasi ang halo switch. So yan. Okay. So pagsamahin lang natin yan. Para pag in-on nyo yung inyong halo switch at nag-horn kayo, ito yung kanyang madadaluyan. Mabibigyan niya ng kuryente yung horn, tapos yung inyong mini driving light. So magpapasing na siya. Okay. And then itong common ninyo ng halo switch, i-connect nyo to sa 87 ng tawag dito ng inyong relay. So balikan to natin mamaya para sa horn pa naman to. So unahin natin yung mini driving light. So yan. So pwede na nating i-testing yung ating mini driving light. So kung matatandaan nyo, tinanggal natin kanina yung fuse. So ibalik lang natin para matesting natin yung mini driving light. So lagay nyo lang muna natin. Idogsong natin dito sa kanyang ballast. Tapos bahay natin susian. Ayan.
So nagana na siya. Dilaw yung low niya, high niya ay white. Ayan. Low, high. Low, high. Okay. So sa horn naman tayo. So ito naman yung relay natin para sa horn. So yung isa ulit kanina, yung positive ulit galing sa battery natin. So siniris lang natin siya. Yung dito rin natin tinap sa positive na ito yung isa nating relay, yung para sa mini driving light natin, para hindi na tayo magdami ng wire. Basta malakapal na wire ang gagamitin ninyo. So yan, so kaya yun yan, hindi kukurap yung mga ilaw nyo yan. Okay, so connect lang natin ulit yung number 30 ng relay dun sa positive na galing battery. Okay. Next, yung number 86 or number 87, i-connect lang natin. So itong wire na ito yung galing dun sa stock wire ng ating stock horn. So yung kanina yung pinagapang natin. So itong isa ilagay lang natin dun sa isang wire. Yan. Tapos itong isa, o 85 or 86, okay lang kahit magkabaliktaran yan kung alin dyan sa dalawa siya itatap. So mahalaga maitap nyo yung dalawang wire na yun dun sa number 85 at number 86 ng inyong relay. So yan. And then secure nyo lang ng tape. Tapos itong number 87, so i-connect nyo ito dito sa common ng ating halo switch. So yung letter C. So dito sa likod nitong halo switch natin may makita ka dyan C. So yun yung common nya. So itong green ang ilalagay natin dyan. So dugsungan lang natin ng wire. So ikabit natin para masukat natin kung gaano kahaba ang kailangan nating wire. So yan. Kabit na natin itong isa. Okay. So yan. So yung common, tatap natin sa number 87 ng relay. So mamaya lilinisin natin yung wire once na natapos na natin. Tapos, itong wire naman ng galing mismo dun sa stock horn natin. So, yung isang wire ng stock horn, ilagay lang natin dito sa normally close naman ng ating halo switch. Or yung letter, may makikita kayo sa likod ng letter A ng ating halo switch na NC. Ibig sabihin, normally close. So, doon natin siya itatap. Lagyan natin ng electrical tape. Okay, next. So isang wire na lang natitira. So ito naman itatap natin sa negative. So pwedeng idiretso nyo na ito dito sa negative na pinagsama-sama natin kanina. So ayan. Nalimutan natin siyang isama. So isama na natin siya dito. So negative. Okay, tapos tape and then testing natin. So lagyan lang muna natin ng tape. Tapos try natin ang busina. So yan.
So yan yung stock horn niya. Tapos yung loud horn, para mapagana nyo yung malakas na busina. So pipindutin nyo lang yung halo switch dito sa loob. So yung nakatago dito. Pag pinindot nyo siya, pag pindot nyo nito nung inyong busina, so yan. So yung malakas na busina na ang gagamit, ang gagana. And then tingnan natin kung gagana rin yung nilagay natin na passing light. So ikabit lang natin itong mini driving light. Yan. Tapos busina natin. Tingnan natin kung gagana. So yan, nailaw. So yan. So ibig sabihin, goods na yung wiring natin. Linisin ko na lang tapos pakita ko sa inyo mamaya after natin linisin. Nalinis na natin yung kanyang wire. So ayan, ito na yung wire nya. Yan. So ito yung relay natin na isa sa horn. Tapos ito yung relay natin sa mini driving light. So yan. So okay na, malinis na. So ibabalik na lang natin yung cover nito. Tapos testingin natin mamaya. Ito pala yung bracket ng ating mini driving light. So ito na lang yung ginawa natin bracket. So may tornilyo dito sa ilalim na 4. So yan. So ikakabit lang yan natin dito. Tapos pinalalagyan na rin ng ating customer ng bracket para sa R25 side mirror. So papalitan na rin natin yan mamaya. Okay. So balik ako mamaya pag naikabit na natin. So yun yung kanyang low. So low beam niya kulay yellow. And then high beam kulay white. So pagpatay ang makina, so pwede mag-passing light. So pag naka low beam, pwede rin mag-passing light. Pag naka high beam, pwede mag-passing light. Tapos pag stock or nagamit, so all stock. So walang hindi gagana yung mini driving light niya, yung passing niya. So stock lang yung kanyang busina, stock din yung kanyang ilaw.